Okay, tayo po ay mag-prepare, tayo po ay manalangin. Okay na po kayong lahat? Okay, let's pray po. Ama naming Diyos na nasa langit, kami ay napapasalamat at nagpupuri sa araw na to na kayo ay nabigay sa amin ng pagkakataon upang makapag-aral kami ng inyong salita. Salamat sa mga kabataang narito, salamat sa puso po nila na handang makinig. We pray, i-open nyo lahat ang aming mga puso, ang aming mga tenga sa inyong pong salita, maunawaan namin ang inyong mga kalooban, at higit ama sa lahat, maging tama ang puso po namin sa inyo, maging tama ang aming mga relasyon po ama sa inyo. Pray na patnubayan nawa kami ng Diyos sa banal na Espiritu at tulungan Ama at itaas at maluwalhati lamang po namin ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Kanya na namatay para sa aming mga kasalanan, sa ngalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. So, good afternoon po sa ating lahat at tayo ay thankful today na magkakasama tayo kahit walang pasok sa school, holiday, nandito tayo para mag-aral ng Word of God. Okay? So, yung pag-aaralan po natin ay nasa Book of Mark. Okay, buksan natin po yung ating mga Bible sa Book of Mark. Sa Gospel of Mark, chapter 7, verses 21 to 23. So, Mark chapter 7, verse 21 to 23. So, dyan po tayo mag-aaral, pero babasahin natin yung buong chapter para mas maintindihan natin yung ano yung nilalaman ng Mark chapter 7 verses 21 to 23. So, nandiyan na po tayong lahat. Okay, sige, antayin po natin yung iba. Mark chapter 7 verses 21 to 23. At sabay-sabay po natin itong babasahin at may pag-unawa at dahan-dahan. Okay? Okay, let's read all together. Mark chapter 7 verses 21 to 23. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So yung Book of Mark, alam natin, di ba, nasa New Testament siya at isinulat siya ni John Mark. Okay? So si John Mark po, kung alam niyo yung missionary journey ni Paul, siya ay kasamahan nila na nag-travel ng first missionary journey at siya ay humiwalay sa kanila makalipas ang ilang pagkakataon, ilang panahon at umuwi doon sa kanilang home church. So maybe na-discourage or nagkaroon ng ilang mga instances, itong si John Mark, nagkaroon siya ng sarili niyang reason kung bakit siya humiwalay sa missionary journey ni na Apostle Paul. Pero later on, naging kagamit-gamit si John Mark sa ministry at naisulat nga niya itong Book of Mark. So yung Gospel of Mark. And ang pinaka-purpose po ng Gospel account ni Mark is para ipakita na si Jesus Christ ay isang perfect servant. Okay? Sa Matthew, di ba inaaral natin, si Jesus Christ is siyang king. Pinapakilala ni Matthew si Jesus Christ bilang king. Pero sa Book of Mark, sa Gospel of Mark, pinapakilala si Jesus Christ bilang isang servant. At bilang servant, nakikita natin na best example si Jesus Christ kung paano maglingkod at kung paano magsilbi sa kanyang mga disciples at sa kanyang mga namiministeryahang mga mananampalataya. At ito ring Book of Mark ay isa siyang, ang audience kasi dito ni Mark is mga Gentiles. Kagaya natin, tayo ay mga Gentiles, hindi tayo Jews, tayo ay Gentiles. At through the Book of Mark, binibigyan nila tayo ng pag-asa dun sa ginawa ni Jesus Christ in the cross of Calvary dahil ito yung kabayaran sa ating kasalanan. So yun yung patungkol doon sa sino yung sumulat. Tapos, yung Mark chapter 7, kabilang ito dun sa first part ng Mark na division kung saan ipinakita ni Mark yung healing and teaching ministry ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ, napunta siya dito upang ipahayag na siya yung Messiah sa pamamagitan ng mga miracles, ng mga healing, at syempre ng pagtuturo ng teaching. Yan. Kaya dito sa Mark chapter 7, aaralin natin ano ba yung isa sa mga bagay na tinuro ni Mark, tinuro ni Jesus Christ through the Book of Mark at titingnan natin paano natin ito maia-apply sa ating mga buhay bilang mga kabataan at bilang mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo at of course para sa mga Kristiyano na. Okay? So, dito sa Mark chapter 7 verse 1, ang pinakaunang makikita natin dito ay
pumunta yung mga Pharisees at Scribes. Kilala niyo po ba yung mga Pharisees and Scribes? Sinong nakakakilala sa kanila? Kilala niyo yung mga Pharisees? Di ba inaaral natin? Yung mga Pharisees, sila yung mga strict, very strict sila dun sa law of Moses. Tapos may mga dagdag pa silang mga traditions na isinasama nila para maging relihiyoso talaga sila. Para sa tingin nila, pag tiningnan sila ng Panginoon, okay to, banal to, maganda ang halimbawa ng isang tao to. Ganun yung mga Pharisees. Yung mga scribes naman po, sila yung mga nagra-write ng law. Kinakopy nila yung scripture, nire-record nila to, at for sure, alam nila kung ano yung law of Moses kasi kinokopya nila to. So, tingnan natin yung chapter 7 verse 1. Ang sabi dito, sundan niyo po ako sa inyong mga Bible, "Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem. And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen hands, they found fault." So, ganito yung nangyari. Si Jesus Christ, kasama yung mga disciples, isa silang city sa, I think, sa Gennesaret, and may mga taga-Jerusalem na mga Hudyo, na mga pumunta sila kay Jesus Christ. Hindi para obserbahan siya, para purihin siya, kundi para hanapan siya ng pagkakamali. Isipin nyo yung kanilang pag-iisip, no? Gusto nilang puntahan si Jesus Christ para makakita ng mali o masama kay Jesus Christ. Sa tingin nyo may makikita ang mga Pharisees? Wala. Pero pinilit pa rin nila at inirecord ni Mark yun dito. So gusto nilang makakita ng isang maling bagay kay Jesus Christ o sa mga disipulo niya. Pero sa chapter 2, ang sabi dito, may bagay silang nakita. Yung mga disciples, kumakain sila nang hindi naghugas ng kamay. Di ba tayo kaugalian natin, maghugas muna tayo ng kamay bago kumain para malinis, hindi tayo magkaroon ng sakit. Pero itong mga Pharisees na to, matindi yung kanilang paghawak sa tradisyon na kailangan maghugas ka ng kamay kasi magiging madumi kang tao. Pag tiningnan ka ng Diyos, magiging madumi ka. Ganun ang kanilang kaisipan. Kaya mahigpit nilang pinanghahawakan yung tradisyon na to na bago ka kumain, maghugas ka ng kamay. Pero yung mga disciples, hindi sila naghugas ng kamay. Sino sa inyo yung kumain kaninang hindi naghugas ng kamay? So, yung mga skriba at yung mga Pharisees, tiningnan nila, itong mga disipulo ni Jesus Christ, hindi nila sinusunod yung tradisyon. Yun ang kanilang nakita. Inakusahan nila si Jesus Christ. At dito nga sa verse 3, ito yung rason. Sabi sa verse 3, "For the Pharisees and all the Jews," lahat yung mga Hudyo, kasi si Jesus Christ, yung mga disciples niya, Hudyo silang lahat, "except they wash their hands of it not, holding tradition of the elders." So yung mga tradisyon ng yung elders dito, sila yung mga matatandang tao na, or yung mga sinaunang tao na namuhay, nagbigay ng mga tradisyon sa kanila, nag-iwan ng mga katuruan na kailangan maghuhugas kayo ng kamay, dapat maging malinis kayo sa harapan ng Panginoon, okay? At sabi sa verse 4, ito pa, hindi lang paghuhugas ng kamay. Sabi sa verse 4, "And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of table." So, hindi lang yung kamay nila ang kanilang hinuhugasan, pati yung kanilang mga lutuan, yung kanilang mga pang-inuman, lahat yun nililinis nila dahil naniniwala sila na kung may mga maruruming bagay sa mga to, magiging madumi ang isang tao. At pag madumi ka sa harapan ng Panginoon, hindi ka katanggap-tanggap sa Kanya. Ganun yung kaisipan ng mga Pharisees at mga scribes. Kaya dito, sa verse 5, sabi ng mga Pharisees dito, "Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?" So lumapit na sila kay Jesus Christ. Sabi nila, "Ba't yung mga disipulo mo, hindi sila naghuhugas ng kamay, hindi nyo sinusunod ang mga tradisyon ng mga matatanda. Bakit kayo ganyan?" At ito na, ang response ni Jesus Christ. Ano kaya sa tingin nyo ang naging reply ni Jesus Christ dito sa mga Pharisees? Tingnan natin dito sa verse 6 hanggang verse 8. Ito yung reply ni Jesus Christ. Sabi dito, "He answered and said unto them,
Well hath Isaiah prophesied of you, hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ay mga hipokrito. Alam niyo yung hypocrites o hipokrito, mga girls? Alam niyo yon? Yun yung mapagkunwari, mapandaya. Tinawag ng Panginoong Hesukristo yung mga Pharisees at scribes na hipokrito, mapandaya sila. At binanggit dito yung sinabi ni Prophet Isaiah. Makikita niyo po yung passage na yon sa Isaiah chapter 29 verse 13. Wag niyo na lang pong buksan, pero makikita niyo yung sa Isaiah chapter 29 verse 13, binanggit doon yung sinabi ni Jesus Christ dito. Sabi niya, the people honored me with their lips. Yung mga tao, kagaya niyo mga skriba at mga hipokritong pariseyo, sa labi niyo, pinupuri niyo ko, sinasamba niyo ko, pero ang inyong puso ay malayo sa akin. Yan, malayo sa akin. Dito pinapakita mga kabataan na kahit meron tayong bagay na religiously nating ginagawa, kagaya ng pagpunta sa simbahan, kagaya ng pagtulong sa kapwa o paggawa ng mabuti, hindi ibig sabihin nito na kay Jesus Christ na talaga tayo. Dito pinapakita ng Panginoong Hesukristo na may mga tao na maganda ang kanilang external, nasa church sila, naglilingkod sila, meron silang mga bagay na ginagawa kay Jesus Christ, pero hindi talaga totoo ang kanilang paglilingkod. Malayo sa Panginoon ang kanilang puso. At yun ang mga makikita nyo sa ating panahon ngayon, mga bata. Di ba kayo nagtataka, bakit ang daming religion? Bakit ang daming churches? Bakit iba-iba? Diba? Yan kasi din yung tanong ko nung kabataan ako, bakit ang daming mga churches ngayon? Sino yung totoo? Ano yung totoo? Kasi pala, may mga tao na maganda ang panlabas, na naglilingkod raw sila sa Panginoon, sila raw ang nasa katotohanan, pero sa totoo, hindi naman pala. Okay? Ang ibig sabihin na pinapakita nito sa atin, ang Diyos lang nakakaalam. Hindi ko alam si Ate Arian ba, talaga ba siyang saved na siya? Si Ate Mikey ba, talaga ba siyang saved na siya? Ang nakikita ko lang, nandito sila sa church. Nakikinig sila. Pero, ang Panginoon lang ang nakakakita ng ating puso. At po, pwede pala na nandito tayo, pero yung ating puso malayo sa Kanya. Okay? O pwede po itong mangyari at sa atin din mismo. Pwede siyang mangyari sa atin. Tapos, in-explain pa dito ni Jesus Christ, bakit niya tinawag silang hipokrito? Bakit tinawag ni Jesus Christ yung mga Pharisees na pinupuri niyo ako sa labi niyo, pero sa puso niyo, hindi. So, tingnan natin yung verse 7. Sabi dito, howbeit in vain do they worship me? Sa walang kabuluhan, ako ay kanilang sinasamba, teaching for doctrines the commandments of men, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as in the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. So binabanggit ni Jesus Christ dito sa mga verses na to na talagang ginagawa nyo ng mabuti yung mga bagay na yan, pero mas tinataas nyo yung tradisyon nyo kesa sa Panginoon. Okay? May mga bagay silang ginagawa na sa tingin nila mas importante pa kesa sa pagsunod at pagkilala sa tamang Panginoon. Kumbaga, kung pipiliin sila maghugas ng kamay o mag-pray bago kumain, uunahin nila ang maghugas ng kamay bago mag-pray. Ganun ang ginagawa nila. Parang mas top one sa kanila yung mga traditions at kaugalian kesa sa mga inuutos ng Panginoon. Sa atin, di ba, sa bahay natin, kung hindi pa tayo Kristiyano, marami palagi yung mga nanay at tatay natin, marami silang mga kasabihan. Sabi ng matanda, ganito, sabi ng matanda, ganyan, di ba? Pero, nakikita ba dito yung pananampalataya natin sa Panginoon? Nakikita ba sa mga superstitious beliefs o mga kasabihan na ito, yung pagtitiwala natin sa Panginoon? Di ba? Halimbawa, may patay. Sino sa inyo yun? Di ba? Pag may patay may kakilala tayong namatayan o dinalaw natin, ang dami nilang mga kasabihan o pamahiin na, huwag mong gagawin yan kasi kayo yung sunod na kayo yung sunod na mamamatayan. Kung ginagawa natin yung mga bagay na to at sinasabi natin na wala namang masama
na mag-try, mas iniibabaw natin yung tradisyon kesa sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Hayaan ng mga kasabihan, pamahiin, at ilagay ang Panginoon. Okay? Tapos sa mga susunod pong verses, verses 11 hanggang verse 12, dito binanggit yung isang example ni Jesus Christ kung paano ginagawa ng mga Pharisees yung pagtaas sa kanilang mga tradisyon kesa sa pagtaas sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 11, "But ye say, if a man shall say to his father or mother, it is korban." Pag korban po, ang ibig sabihin nito parang handog o regalo. Okay? It is korban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. And ye suffer him no more to do out for his father or his mother, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. So dito binabanggit ni Jesus Christ, kayo mga Pharisees, kayo mga scribes, ang inyong kaugalian, sabi kasi ng batas ni Moses, honor thy mother and thy father. I-honor mo yung iyong mga magulang. Kung ang iyong magulang wala na siyang asawa, halimbawa, widow na yung nanay, sino sa tingin niyo yung magpo-provide para sa nanay? Yung mga anak. Okay? Yung mga anak, sila yung magtutulong sa nanay at tatay para makasurvive yung nanay kung wala na siyang asawa. Kung halimbawa meron kang pera o ari-arian na dapat ibigay mo sa iyong nanay na widow na, ino-honor mo yung mother and father mo. Pero pag sinabi mo, ay itong bagay na to, yung pera to o ari-arian to, korban to, i-gift ko to kay God, iaalay ko to sa temple. Pag sinabi kasing korban, parang dinidedicate mo to para sa Panginoon. So dadalhin mo siya sa templo at magiging kagamit-gamit siya sa templo. Pag binigay to sa templo, mabibigyan pa ba yung nanay? Hindi na. So, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, mas inuuna niyo pa yung tradisyon na pagbibigay ng korban para sa templo, para ialay, pero yung iniutos ng Panginoon na i-honor niyo yung inyong father at mother, hindi niyo ginagawa. So, sa mga Pharisees at scribes, ay okay lang yan. Kasi ano yan, para sa templo yan, okay yan, para sa Diyos yan. Pero paano naman yung iniutos ng Panginoon na honor your father and your mother? So mas itinataas pa ng mga Pharisees na to yung tradisyon nila na pagbibigay ng korban, pagdededicate, kesa sa pag-honor sa kanilang mga magulang upang masuplayan yung kanilang pangangailangan. Mga bata, maging maingat tayo kasi maraming pagkakataon sa atin na ganyan tayo. Sasabihin natin, ay, Lord, dito muna ako sa bahay kasi aalagaan ko muna yung kapatid ko. Hindi muna ako mag-church. Pero sa loob mo pala talaga, ang rason mo is tinatamad ka. Yung puso mo ay talagang malayo pala sa Panginoon. So yun yung mga minsan reasons natin na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon, nilalagyan natin ng mga excuse para ma-justify, para sabihin natin na okay lang, pero ang Panginoon hindi siya nalulugod. Kaya sabi dito, mas tinataas nyo yung tradisyon nyo kesa sa akin. Di ba? Sabi ng Ten Commandments, honor your father and your mother. Kaya sabi ng Panginoon, hypocrites. Hipokrito kayo. Kayo mga Pharisees at mga scribes. Ngayon, pagkatapos yung sitwasyon na yon, lumapit ngayon yung mga disciples, magkakasama sila doon at nagkaroon sila ng pag-uusap. At sabi ng Panginoon dito sa verse 15, ito yung pinaka-final niyang sinabi na, sabi niya dito, there is nothing from without a man. Pag sinabing without, outside, okay? Medyo iba yung ginamit na language na English word dito. Kasi di ba pag sinabing without, akala natin nasaan? Nasa labas, okay? Pero pag without, ito yung outside. Sabi dito, that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile the man. So sabi ni Jesus Christ, patapos na sinabi na hindi kayo nabuhugas ng kamay, dudumi yung inyong pagkatao dahil sa mga hindi nyo paghuhugas ng kamay. Pero sabi ng Panginoon dito, walang nasa labas na bagay ang makakapagpadumi sa isang tao pag ipinasok niya ito sa kanyang sarili, kundi yung mga nasa loob niya na lumalabas ang mga bagay na nakakapagpadumi sa kanya. At ito ang sabi sa verse 16, if any man have ears, let them hear. So pakinggan daw natin yung pagtuturo ng Panginoon. At yung mga disipulo sabi nila,
Jesus, ano ibig mong sabihin doon na hindi narurumihan ng isang tao sa mga bagay na pinapasok nila? Madumi nga, madumi yung hands nila, kailangan maghugas. Bakit ganon? Sabi ng Panginoon, hindi niyo ba rin naiintindihan? Wala rin ba kayong pangunawa, mga disciples ko? Kaya in-explain dito ng Panginoong Jesucristo sa verse 18 pababa, yung ibig sabihin ng sinabi niya na walang bagay na panlabas ang makakapagparumi sa tao, kundi yung mga bagay na lumalabas sa Kanya. So, tingnan natin po dito sa verse 18. Ayan, verse 18. Sabi dito ng Panginoon, kung ang inyong Bible ay with red letters, pag nakita niyo yung red letters, ibig sabihin si Jesus Christ yung nagsasalita. Sabi doon, and He said unto them, are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him, because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats. Ang sinasabi dito ni Jesus Christ sa mga disciples, hindi nyo rin ba naiintindihan yung mga bagay na pumapasok sa ating katawan, kagaya na ba ng pagkain, di ba? Sabi, yung mga pagkain na ipinapasok natin, pumapasok siya saan? Sa bibig, tapos sa belly. So, sa belly. At sabi dito, go it out into the draught. Yung draught dito, ano siya? Toilet. Yan, sink. Parang toilet siya, sink. Yun yung binabanggit doon. At sabi, those purging all meats. Pag sinabing purging all meats, ito yung kine-cleanse yung food. Kasi pag kumain tayo, yung katawan natin i-absorb yung mga pangangailangan niya, yung nutrients, tapos ilalabas yung mga hindi na, yung mga dumi. So, ang sabi doon, yung mga pumapasok sa inyo, nilalabas nyo rin yan. Diba? Pag kumain kayo, ipaprocess yan, tapos magbabanyo kayo, wala na. So, wala na. Pero, ang sabi niya dito, sa verse 21, for from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, and murder. So pag sinabing pong defile, ibig sabihin ito yung makakapagparumi, makakapag-pollute. Halimbawa, puti yung suot mo, natalsikan ng ink o natalsikan ng putik, yan na, pollute na defile yung iyong suot na puti, nagdumi na siya. So, yun yung ibig sabihin ng defile, na pollute or na contaminate, okay, nagdumi siya. And then, ang sabi dito, saan daw nagmumula yung mga bagay na nakakapagparumi sa tao? Sabi, from the heart of men. Kasi, bakit kaya? Anong nangyayari doon? Yung pagkain, halimbawa, madumi. Siyempre, marurumihan tayo noon. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung pagkain na kinakain natin, hindi yan pumapasok sa kaluluwa natin. Hindi niya narurumihan, hindi niya napopollute yung isip at yung ating kaluluwa. Pero, yung mga bagay na lumalabas na maaaring hindi tama, ito yung mga bagay na magpaparumi dahil yung kaluluwa natin nagpo-produce ng kasalanan sa Panginoon. Okay? Yun yung sinasabi dito. At iisa-isahin po natin yung mga bagay na nagde-defile sa isang tao or nagiging evil ang isang tao dahil sa mga bagay na ito. Sabi dito, number 1 is yung evil thoughts. Okay? Evil thoughts. Di ba po tayo nag-iisip tayo, nagpaplano tayo, nag-iisip tayo, pero sa puso natin, nanggagaling dito yung mga maling pag-iisip na nagpo-produce ng maling pagpaplano at nagpo-produce pa ng maling actions. Sa tingin nyo, yung mga nababalitaan nating pumapatay sa TV, sa tingin nyo hindi nila pinag-isipan kung paano nila papatayin yung isang tao? Di ba pinag-isipan nila yon? Nagmula muna sa puso nila yung maling kaisipan, tapos pinlano nila, prepare nila yung bagay na to at saka nila ginawa yung isang bagay na mali. So lahat ng bagay na ginagawa ng mga bata, nagmumula siya sa puso. Kagaya kaninang umaga, nag-isip ba kayo na pupunta kayo ng church? Yung puso nyo ang nag-decide noon. Yung puso nyo nagsabi, pupunta ako ng church ngayon at ginawa nyo siya. Ngayon, nag-iisip rin kayo, makikinig kaya ako or hindi? Papasok kaya sa puso at isipan ko yung mga bagay na naririnig ko. So, yung ating puso, nag-iisip, hindi yung ating brain. Di ba akala natin, yung brain natin ang nag-iisip, ito yung magaling. Pero yung ating puso, siya yung pinagmumula ng lahat. Nakakaramdam kayo ng sakit, nakakaramdam tayo ng
hirap, ng kalungkutan, ng kasayahan, yun ay sa ating puso lahat nagmumula. Kaya yung mga evil thoughts, nandyan pa lang yung gatuldok na thought na yan, ang sabi ng Panginoon, it can defile you. Hindi mo pa nagagawa yung bagay na iniisip mo, ang tingin ng Panginoon sa'yo, nagkakasala ka na. Pag sinabi mo, gusto kong saktan tong katabi ko. Gusto ko tong gantuhin. Gusto ko tong gawa ng masama. Iniisip mo pa lang, pero ang Panginoon sabi, it can pollute you. It can defile you. Okay? Ang sabi pa dito, sa pangalawa, so evil heart, evil thoughts, adulteries. So, alam niyo po ba kung ano yung adulteries? So, halimbawa, nagkaroon ng, may asawa ka, yung kung sino man, at nakipag-asawa ka pa sa ibang tao. Yun ay adultery. So, ito ay isang bagay na hindi kagustuhan ng Panginoon dahil ino-honor ng Panginoon ang marriage. Ang marriage ay honorable sa Panginoon, kaya yung adultery, hindi niya to kinalulugdan. Hindi niya gusto na magkaroon ka ng ibang asawa o ibang karelasyon kung ikaw ay may asawa na. Pero, bakit bakit magiging makasalanan ka kaagad? Iniisip mo pa lang naman, wala ka pa naman mismong asawa, wala ka pa naman mismong karelasyon, ano? Tingnan po natin yung sinabi din ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 28. Kasi, hindi ko pa naman ginagawa, masama na agad. Hindi ba pwedeng muna, konti lang? So, sabi kasi sa Matthew chapter 5 verse 28, Matthew chapter 5 verse 28. Okay, nandiyan na po tayo. Sabay-sabay nating basahin kasi itong mga oras na ito talaga nakakaantok. Okay, Matthew chapter 5 verse 28, atin siyang basahin po ng sabay-sabay. Ready? Read. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So, itong lalaking ito daw, titingin pa lang siya. So, ibig sabihin, nag-iisip pa lang din siya. Pero meron na siyang pagnanasa. Hindi niya pa ginagawa, hindi pa siya nag-hello, hindi pa siya nag-message, wala pa siyang ginagawa. Pero ang sabi ng Panginoon, nakakommit na siya ng adultery. Sa tingin niyo, alin yung mali? Yung puso niya o yung bagay na gagawin niya? Saan yung unang mali? Sa puso pa lang, ano? Kasi, kaya pala sabi ng Panginoon, out of your heart, yung adultery, nakakapagpa-defile na sa atin. Kasi iniisip mo pa lang ng may pagnanasa sa isang babae, may asawa, nagko-commit ka na ng adultery. Hindi mo pa ginagawa, pero andyan na siya. Ang Panginoon hindi na siya nalulugod. Okay? At ano pa po ang sabi dito? Evil thoughts, adulteries, fornications. Okay? Ano yung fornications? Ito mga kabataan, yung pagkakaroon ng physical na relasyon sa hindi pa natin asawa. Okay? Kabilang rin dito yung physical na relasyon ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, kasama rin dun yung fornication. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi dapat ito makilala sa inyo. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 3, kung ikaw ay mananampalataya na, kayong mga church members, huwag makilala sa inyo na maging fornicator kayo. Hindi kalooban ng Panginoon sa bawat church na merong fornicator. O, halimbawa kayo mga kabataan, meron kayong special friend, meron kayong, sabi nyo ay boyfriend or girlfriend, at tayo ay merong physical na relasyon sa kanila, hindi nalulugod ang Panginoon. Pero sa tingin nyo, saan nagmula yung kagustuhan ng isang tao na pumasok agad sa isang relasyon? Saan? Saan nanggagaling yung matinding emosyon na gusto ko itong maging boyfriend, gusto ko itong maging girlfriend? Saan? So, kaya, di ba, ay na-in-love ako. Gusto ko siyang i-hold hands, gusto ko siyang i-hug. Doon nagmumula yung fornication. Hindi pa sa tamang edad, sa hindi pa naikakasal, pero nagkakaroon na ng physical na relasyon, hindi siya kalooban ng Panginoon. At nagmula siya sa puso na nagpadala tayo sa matinding emosyon. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, yung mga bagay na to, it can defile you, it can pollute you. Okay? Ano pa yung sabi sa fornication? Sabi dito, sunod sa fornications yung murder. Siguro iniisip nyo, hindi naman ako ano dito, hindi ako kabilang dito, hindi ako pumapatay ng tao, wala nga ako sa kulungan.
hindi ako murderer. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon sa 1 John chapter 3 verse 15? So siguro sinasabi niyo, hindi ako kasama dito sa murder. Hindi ako pumapatay ng tao. Pero buksan natin ang 1 John chapter 3 verse 15. 1 John chapter 3 verse 15. Okay? Nandiyan na po tayo. 1 John chapter 3 verse 15. Okay? Basahin ulit natin ng sabay-sabay. 1 John chapter 3 verse 15. Ready? Read. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. So, dito, hindi mo pa sinasaksak, hindi mo pa binabaril, hindi mo pa sinasaktan. Pero kinamumuhian mo na siya. Anong sabi ng Bible? Kapag hinihate mo, kinakamuhian mo ang isang kapatid o isang tao, ang sabi dito, you are already a murderer. Hindi mo pa nagagawa yon, pero nasa puso mo na, naggalit ka sa kanya at gusto mo siyang gawa ng masama. Sabi ng Panginoon, you are already a murderer. Kaya kung meron po tayo sa puso na galit, tanggalin natin siya, putulin natin, ipanalangin natin na maalis ito sa atin kasi hindi magtatagal yung galit na yon, mamumuo yan at pwede tayong makagawa ng bagay na hindi maganda at kasalanan na ito para sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Next po, after murder, sabi dito, evil thoughts, adulteries, fornications, murders, and thefts. So pagsabayin na natin yung thefts and covetousness kasi parang dito, pinagmumulan ng pagnanakaw yung matinding desire. So, yung theft, stealing siya. Alam natin, anong sabi sa Ten Commandments? Thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. At ano pa yung last commandment? Thou shall not covet. Huwag tayong magkakaroon ng matinding pagnanasa sa isang bagay na gusto natin itong makuha. Ang covetousness, kabaliktaran niya yung contentment. Kung hindi ka masaya at kontento sa kung ano yung meron ka, ang tendency, mainggit ka, at ang dulo nito, magnanakaw ka o gagawa ka ng masama. Siguro sasabihin nyo, nagnakaw siya kasi mahirap lang siya. Nagnakaw siya kasi wala silang makain, wala silang provision para sa kanila. So magnanakaw siya, okay lang yun. Ang sabi ng Panginoon, thou shall not steal. Thou shall not steal except if you are poor. Thou shall not steal except walang sinabi ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, thou shall not steal, thou shall not covet. Kasi kung lalo tayong mga kabataan, siguro iniisip nyo kasi yung mga bagay ang ninanakaw. Pero sa social media world, laging titingnan nyo, ang ganda niya, ang ganda ng damit niya, ang talino niya. Sa puso natin, nagkakaroon lang tayo ng sa tingin natin paghanga, pero namumuo na doon yung inggit. Gusto nating maging kagaya ng taong to. Yung mga Koreano, ang ganda ng buhay nila, ang cute nila, parang ganun yung paningin natin. Pero yung puso natin nadadaya na gusto nating maging kagaya nila kahit hindi naman sila godly. Wala naman silang Diyos. So nagnanasa tayo ng mga bagay na hindi naman dapat at magkukos ito ng kasalanan sa ating Panginoon at sa batas natin. Kasi meron tayong batas na bawal magnakaw. Okay? Kaya may mga nakukulong na nagnanakaw. Okay? So, at yung iba dito, wala namang sinabi sa batas na, wag kang mag-evil thoughts. Meron ba tayong batas sa Pilipinas na wag kang mag-isip ng masama? Wala, di ba? So, hindi siya crime. Pero, sa harap ng Lord, ito ay nakakapagpa-define, nakakapagparami sa atin. Okay? Next, so thefts, covetousness. Ang sunod po ay wickedness. So, ang wickedness, ito yung parang lahat ng bagay may mali siya sa'yo. Lahat ng mga ginagawa ng nasa paligid mo, sa tingin mo mali at ikaw lang yung may tama. So, yun yung ibig sabihin ng wickedness. At sa mga bagay na ito, yung mga mali siya na iniisip mo, ng puso mo, doon nagmumula rin yung mga bagay na magagawa mo na mali. So kaya ingatan natin mga bata yung ating mga puso. Kasi kung yung mga emosyon na meron tayo ang mangunguna sa atin, sa tingin nyo ano yung gagawin ng katawan natin? Ano yung magiging actions natin? Maganda o mali? Mali pa rin. Kung mali ang puso, sigurado magiging mali rin yung mga actions na meron tayo. Sumunod po sa wickedness is deceit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ito yung mga bagay na napaparumi sa inyo at isa dito yung deceit. Pag sinabing deceit, ito yung pandaraya. Halimbawa,
Gusto mo ikaw yung highest sa school. Gusto mo ikaw yung top 1. So ang gagawin mo, mandadaya ka para lang makalamang ka sa iba. So yun yung deceit. Gusto mong iangat yung sarili mo para mandadaya ka, gagawa ka ng isang bagay na trickery para lang ikaw yung maging number 1, ikaw yung maging top, ikaw yung bida. So yun yung ibig sabihin ng deceit. At sumunod, lasciviousness. Okay? Ang lasciviousness, ito yung matinding pagnanasa ng katawan. Okay? Diba, siguro may mga naririnig kayo minsan nagsampa ng kasong lasciviousness. So halimbawa, isang lalaki na ginawan niya ng maling physical touch yung babae at ito ay walang consent. Parang diba yun yung lasciviousness. So ito yung mga strong desires ng katawan natin. Siguro yung mga babae maaaring sabihin nila na sa lalaki lang yan. Yung lasciviousness sa lalaki lang yan. Ang mga kababaihan po pwede rin. Lalo na sa panahon natin ngayon na kahit mga lalaki, immodest yung kanilang mga suot. Yung mga babae, nagkakaroon sila ng strong desire kahit mali, kahit hindi nila yung mga asawa. So yun yung lasciviousness. At sumunod yung evil eye. Sabi dito, deceit, lasciviousness, evil eye. Yung evil eye, ito yung mapanakit na titig, mapagmataas na mata. So ito siguro madalas ma-experience nyo to sa mga kakilala natin na mayayaman, yung mga friends natin na nakakaangas sila sa buhay. So dahil hindi nila nararanasan yung nararanasan natin, so kaya sila mapangmata sila sa atin. Yung kanilang actions through their eyes na nagmula sa maling plano at maling pag-iisip ng puso, nakikita sa kanilang external, no, yung kanilang mga mata. So maging maingat tayo mga bata, yung ating puso, iingatan natin sa mga bagay na binabanggit dito kasi externally, makikita rin yan. Kahit yung mga Pharisees, kahit externally, religious sila, makikita pa rin sa kanila ng Panginoon na defiled sila, marumi sila. Kasi sa paraan ng kanilang pananalita, sa paraan ng kanilang mga mata, nakikita yun ng Panginoong Jesucristo. At sumunod dito, blasphemy. So ang blasphemy, ito yung mga maling bagay na sinasabi natin tungkol sa ating kapwa. Okay, mga injurious speech. Or po pwede rin ito na mga maling bagay na sinasabi natin sa Panginoon dahil opposite tayo sa Panginoon. So yun yung blasphemy. So ang Panginoon, ang sabi ng Bible, yung ating mga yung ating mga dila, maliit siya, pero mayroon itong mundo sa kanya na masama. Okay? Maliit na masama ang ating mga ang ating mga dila. Kaya yung ating mga dila, mga bata, mga kabataan, iisipin natin bawat words na nilalabas ng ating bibig, nagmumula yan dito sa ating puso. Kung ano yung sinasabi mo, 100% nanggaling yan sa puso mo. Pag ba nakilala, si Aryan, siya magsalita kasi yung puso niya tama. Or kaya itong isang to, yung puso niya tingin ko hindi tama kasi kung magsalita siya, napakasama. Kung magsalita siya, hindi maganda. So makikita natin yung product kung ano yung nasa puso natin. Maaaring minsan pwedeng maging mapandaya, yung external, pero sabi nga ng Panginoon, nakikita niya ang lahat ng bagay at alam niya kung ano ang totoo at hindi sa atin. Ano pa yung sunod? Blasphemy, pride. Ayan. Ang pride, common to sa atin. Bawat isa sa atin. Yung pride, yun yung mapagmataas tayo. Di ba? I'm proud of you. Parang ganun lagi yung expression natin. May mga times na talagang galak tayo, pero iba yung pride na gusto ko ako yung itaas. Gusto ko ako yung number 1. Gusto ko ako lang yung pinupuri. Gusto ko ako lang yung magaling. Ganun yung pride na ang sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, di ba si Lucifer, siya yung son of the morning, siya yung angel na napakaganda, siya yung angel na napaka-talented, pero nagkaroon siya sa kanyang puso ng pagmamataas. Gusto niya maging kagaya ng Panginoon. Gusto niyang iyak-iyak yung kanyang sarili. At dahil doon, sa pride na meron siya, isinumpa siya ng Panginoon. At doon, nagmula ang kasamaan. Kaya na-tempt si Eve at saka si Adam at nagkaroon ng kasalanan sa ating mundo. Kasi yung pride, mga kabataan, ito'y bagay na ayaw ng Panginoon. Kung si Lucifer ay pinarusahan ng Panginoon, sa tingin nyo hindi tayo parurusahan?
parurusahan at parurusahan tayo kung meron tayong pagmamataas at meron tayong mga bagay sa puso natin na gusto nating itaas para tayo yung bida. So sabi ng Panginoon, wag nating itong gawin, magpaparumi ito sa'yo. Nagparumi na ito kay Lucifer, magpaparumi rin ito sa'yo. At kung si Lucifer ay pinarusahan ko, parurusahan ko rin ang bawat proud, bawat tao na may pride sa kanilang mga puso. So sa tingin nyo mga bata, bakit maraming mga tao ang hindi naliligtas? Dahil sa pride. Ayaw nilang ibaba yung sarili nila na kailangan nila, ayaw nilang tanggapin na kailangan nila ng tagapagligtas. Ayaw nilang tanggapin na sila yung makasalanan. Kasi yung pride nila ang taas. Sabi nila, magaling ako wala naman akong sinasaktang tao, wala naman akong ginagawang masama. Ba't ko kailangan ng tagapagligtas? Ang pride, ang haharang palagi sa atin sa Panginoon. Kung hindi natin puputulin yung pride na yon, hindi natin hahangarin na magkaroon ng Savior. Kaya yung ginawa ni Jesus Christ, hindi magiging effective sa'yo. Hindi yung Word of God, itong inaaral natin, hindi ito magiging effective sa'yo. Ang kailangan, ang gusto ng Panginoon, putulin mo yung pride na meron ka sa iyong puso. Ang pride, hindi mo yan madalas makita, di ba? Pero, nasa puso kasi nakatago. Kaya hindi siya madalas makita. Pero, malalaman at malalaman din yan. Makikita at makikita rin yan. Okay? Ang sunod at pinakahuli dito, yung foolishness. Ang foolishness, ito yung kamangmangan. Ito yung common sa ating mga kabataan. Na atay, hindi, kaya ko yan. Marami akong energy, kaya ko yan. Alam ko kung anong gagawin. Hindi ko kailangan ng tulong ng matanda. Hindi ko kailangan ng instruction ng matanda. Yun yung foolishness. Diyan nag-uugat yung mga bagay na ginagawa ng mga kabataan. Kaya tatanong niyo, yung mga kabataan ngayon, ang kakaiba na sila. Hindi sila kakaiba kasi yung foolishness, pare-parehas lang yan. Iba't iba lang yung picture niya. Pero, foolishness pa rin yan sa puso. Kaya yung mga kabataan, tayo yung number 1 sa foolishness. Kaya ang Book of Proverbs, binigay siya sa atin para bilang mga kabataan, maging wise, hindi tayo maging foolish. Kasi, ang foolishness, makakapagpadumi sa isang tao. So, ulitin natin, dito sa Mark chapter 7, ano yung mga bagay na sabi ng Panginoon nakakapag-pollute sa isang tao? Evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil, pride, blasphemy, pride, and foolishness. Yung mga bagay na to, pinakita dito mga kabataan ng Panginoon, hindi nyo pa siya nagagawa, nasa puso nyo pa lang yan, nakakapagparumi na siya sa inyo. So kung merong katiting na dumampi sa inyong mga puso ng mga bagay na to, putulin agad natin siya. Kung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ang Panginoon, sabi ng Mark chapter 2 verse 17, si Jesus Christ, hinahanap niya yung mga sinners, hindi yung mga righteous. Kung nakikilala mo yung sarili mo, nakabilang ka sa mga bagay na binanggit dito, na mayroon akong bagay na nagpaparumi sa akin, tinatawag tayo ng Panginoon. Ilapit mo siya sa Panginoon dahil yung dugo niya, lilinisin lahat yung mga karumihan na yan. Nasa puso mo, may karumihan ka, lilinisin siya ng Panginoon. At kung ipagkakatiwala natin yung ating mga kasalanan kay Jesus Christ, buburahin niya yon at papatawarin niya tayo. Naalala niyo ba si Esau? Kilala niyo si Esau? Sino si Esau? Kapatid nino? Si Jacob. Naalala natin, di ba, kinuha ni Esau yung birthright ni Jacob. Nung kinuha niya yung birthright nung kinuha ni Jacob yung birthright ni Esau, si Esau, nagkaroon siya ng matinding kapaitan sa kanyang puso na nagdulot ng isang bagay na gusto niyang gawin. Tingnan natin yung Genesis chapter 27. Genesis chapter 27. Genesis chapter 27, verse 41. Genesis chapter 27, verse 41. Sabay-sabay po nating basahin. Genesis chapter 27, verse 41. Okay, ready? Read. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then will I slay my brother Jacob. So nung nagkaroon ng nung kinuha ni
ni Jacob yung birthright ni Esau, nagkaroon ng hate. Hinate ni Esau si Jacob, at ano yung naging ending ng hate na na-feel niya? Sabi dun sa last verse, sabi doon, will I slay? Papatayin ko yung aking kapatid. Saan siya nagmula? Sa hate. Mag-e-end siya sa murder. Okay? Hate, murder. Pero hindi ito nagawa ni Esau dahil niligtas siya no kanyang ina, di ba? Pero kung titingnan natin, yung puso dito ni Esau, napuno lang siya ng galit. At anong gusto niyang gawin? Gusto niyang pumatay. Dito rin mga kabataan nagmumula sa puso natin yung bitterness. Diba? Kung meron tayong bitterness, meron tayong envy, meron tayong jealousy or anger sa ating mga puso, magpo-produce pa yan ng mas malaki at mas malaking kasalanan. Kaya hanggat nandito pa yan, tinuturuan na tayo ng Panginoon, makakapagparumi yan sa'yo. Alisin natin siya. Okay? Kung meron tayong matinding pagnanasa sa mga bagay o sa tao, alisin natin siya. Kasi yung mga bagay na to, nasa puso mo pa lang yan, pero pinarumi ka na niya. Okay? So, yun yung bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Bakit? Sa tingin nyo mga bata, ba't tinuro sa atin ng Panginoon na itong mga karumihan na to? Bakit ayaw niya na maging marumi tayo? Okay? Buksan po natin yung Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Kaya itinuro ng Panginoon sa atin na yung mga kasalanan ay pwede tayo nitong parumihin. Ano naman ngayon kung tayo ay magiging marumi? Anong sabi ng Isaiah 59 verse 2? Okay? Sabay-sabay nating basahin ulit ang Isaiah 59 verse 2. Ready? Read. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So yung mga kasalanan pala natin, ihihiwalay tayo nito sa Panginoon. Kung meron tayong kasalanan, sa puso man o sa actions natin, ihihiwalay niya tayo sa Panginoon. Yung mga kasalanan, gusto niyo bang maging hiwalay sa Panginoon? Gusto niyo ba na every time na magpe-pray kayo, hindi kayo papakinggan ng Panginoon? Gusto niyo ba every time na meron kang kagalakan, hindi ka makapagpasalamat sa Kanya dahil galit siya sa'yo? Dahil yung kasalanan, yung karumihan, nasa-separate tayo sa Panginoon. Mananampalataya ka man or hindi, isa-separate ng kasalanan tayo sa Panginoon. Ang kaibahan lang, kung ikaw ay mananampalataya na, pwede kang patawarin, ma-renew ang inyong relationship, pero kung ikaw ay hindi pa save, hindi ka talaga papansinin ng Panginoon. Yung prayers mo, hindi niya sasagutin. Kapag may pangailangan ka, hahayaan ka niya. Kasi galit siya sa'yo. Di ba, halimbawa ikaw may kaibigan ka, ayaw mo siyang pansinin, ayaw mo siyang kausapin dahil magkagalit kayo. Ganun rin ang Panginoon. Kung wala tayong tamang relasyon, walang karapatang lumapit sa akin bilang Diyos. Dahil ang kasalanan, ganun yung ginagawa niya. Sineseparate niya tayo sa Panginoon. Pero ang sabi nga ng Bible, dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya si Jesus Christ bilang maging kabayaran ng ating kasalanan. Ano yung kailangan natin gawin? Kailangan natin pagsisihan, talikuran, 100% yung ating mga kasalanan at magtiwala kay Jesus Christ. Pero kung hindi natin ito gagawin, mananatili ang Diyos at ang tao ay magkalayo sa isa't isa. Pero kung tayo ay saved na, at meron pa rin tayong anger, jealousy, deceit, wickedness, covetousness, pag meron pa rin ito sa puso natin, ang sabi ng Diyos sa 1 John 1:9, we need to confess our sins. Ilapit natin ito at ihingi ng tawad sa Panginoon dahil ang Diyos, siya ay faithful and just. Just, tatandaan natin yung just. Hindi lang siya nagpo-forgive. Ang Panginoon, just din siya. Kung may nagawa kang kasalanan, may mga consequences yan, haharapin mo pa rin siya. Pero kaya kitang patawarin. Yun ang sabi ng Panginoon. So kung meron sa atin na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ at naunawaan mo ngayon na yung mga bagay pala nakakapagparumi ay yung nasa puso at hindi yung panlabas, ngayon yung pagkakataon na ihingi natin ng tawad sa Panginoon ang lahat ng ito at tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Kasi sabi nga ng, dito sa binasa natin sa Mark chapter 7, all these evil things from within, yung nasa loob natin, it can defile the man. Ito yung magpaparumi sa'yo. So kung meron na tayong physical na karumihan at kapintasan, hindi to titingnan ng Diyos, kundi yung ating puso. Ano yung nasa puso mo? Pag binuksan ba ng Panginoon yung puso mo, makikita niya yung tama, makikita niya yung karumihan, o makikita niya ang Panginoong Hesukristo na nandyan.
Okay? So yung itinuturo po sa atin ito, kahit Kristiyano tayo or hindi, maging tama yung ating puso para sa Panginoon. Okay, sana meron po kayong natutunan at mai-apply natin to sa ating buhay bilang mga kabataan. Okay, let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa biyaya ng inyong pong salita. Nagpapasalamat kami sa inyong pong banal na salita at I pray na maging kapakinabangan ito sa aming buhay, maging malinis ang aming mga puso upang sa paglapit sa inyo, maging tama ito, at kami ay mapakinggan ninyo at sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo ay kami ay makapaglingkod at maging tama ang mapara po sa inyo. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po.